Mga kaagoy! Gumawa ako ng homemade longganisa dito sa bahay. Akala mo hindi ka makakagawa ng longganisa, pero kaya pala mga kaagoy. Grabe, ganito lang pala ginagawa ang longganisa. Pwede nga ito pang ulam at pang negosyo. Bali, sariling version nga natin itong ginawa nga natin dito na longganisa. Sobrang perfect nga natin ang paggawa ng longganisa dahil sobrang sarap nga nung tinikman ko to. Ngayong araw mga kaagoy, gagawa nga tayo ng longganisa nga natin dito sa bahay. 3 kilo pala ng baboy ang ating binili. At pinagiling ko na nga ito ng maigi. Maganda nga ang kalabasan ng ating longganisa. Kaya nakauwi na nga ako dito mga kaagoy, hindi ko na nga hinugasan itong nabili nga natin na giniling na baboy. Bali, kapag gagawa pala kayo ng longganisa, dapat meron pala kayong kunin na taba-taba. Masarap nga na may taba-taba ng baboy ang longganisa. Bali, magre-ready lang naman tayo dito ng maraming bawang. At kapag nabalatan mo na nga yung bawang mo mga kaagoy, ilalagay naman na natin ito sa food processor. Hindi na nga natin kailangan hatiin ito ng pinong-pino. Dahil malaking tulong na nga itong food processor sa atin. Grabe mga kaagoy, akala ko hindi ako makakagawa nga ng homemade longganisa nga natin dito. Pero yun pala, makakagawa nga tayo ng sarili nating longganisa. Na pwede nga natin ibenta ito mga kaagoy. Kung hindi nyo nga ito ininegosyo, magandang stock nga ito sa inyong bahay. Makakasigurado ka nga sa longganisa mo mga kaagoy. Kapag ikaw ang gagawa ay pure meat. Pero hindi purong karne nga ang gagawin nga natin sa ating longganisa. Dahil ganito nga ang technique ng paggagawa nga ng longganisa na nabibili nyo nga minsan sa palengke. Kailangan nga natin dito ng pandibara. At ang gagawin nga natin sa pandibara nga natin dito ay hatiin nga lang natin ito ng maliliit. Dahil kailangan nga natin itong gawing pino. Dahil ilalagay natin ito sa ating karne na gagawing longganisa. At kapag ganito na nga naging itsura nga ng tinapay nyo mga kaagoy, ilalagay lang natin ito sa food processor hanggang mapino nga itong ating pandibara. Ganitong itsura dapat ang mangyayari sa ating pandibara kapag nilagay nga natin ito sa food processor. Talagang mapipino talaga ito ng maigi. Bali, ang gagawin nga nating homemade longganisa ay garlic flavor. Maraming bawang nga ang nilagay ko nga dyan. Pagkatapos guys, maglalagay nga tayo dito ng garlic powder. Bali, 2 ganyan pa lang nilagay nga natin mga kaagoy. At naglagay na rin ako dito ng paminta nga natin. Yung akala mo nga sobrang hirap gumawa ng longganisa mga kaagoy, pero napakadali lang. Kahit sa bahay nyo, pwede nyo nga gawin ito. Naglagay na rin pala ako dito ng asukal nga natin. Nakadepende nga sa inyo sa paglalagay kung matamis ba yung gagawin yung longganisa or hindi. Yung sa akin kasi saktuhang maramihan ang pagkakalagay ko. Kadalasan sa mga nakikita niya yung longganisa ay kulay orange or brown. Para mas kakaiba nga itong longganisa nga natin mga kaagoy, ang kinuha ko nga ditong food coloring ay strawberry red. Pagkalagay ko nga lahat ng mga sangkap, saka ko naman na ito hinalo ng maigi. Hanggang lumabas nga yung pagkakulay nga na gagawin nga natin longganisa. Kaya sa mga wala pang ang negosyo dyan mga kaagoy, pwede nyo nga itong gawin. Kunti lang naman ang magagastos nyo dito. At meron ring tubo dito mga kaagoy. Nung natapos ko na nga haluin ng maigi, saka ko naman na nilagay itong nadurog na pandibara. Baka magtaka kayo mga kaagoy kung bakit may pandibara. Yan kasi yung technique na paggagawa ng longganisa. Pwede nyo naman na hindi lagyan nga ng harina. Minsan pa nga mga kaagoy, breadcrumbs pa nga ang nilalagay nga nila pero dito. Pero sa atin ay ayos na nga itong pandibarang nadurog na ilalagay nga natin dito. Kumbaga, pamparami nga sa ating longganisa. Kapag hinalo-halo mo nga yan ng maigi, yung tinapay nga na pinaghalo mo nga dyan, hindi na nga mapapansin yan, para na rin magiging karne. Para medyo malutong nga ito. Kapag ipiprito nga natin, naglagay pala ako dito ng konting cornstarch. Mga 2 kutsara lang naman mga kaagoy. Pag ganyan nga itsura niya, malapit na nga matapos yan. Alam naman natin na meron naman longganisa na strawberry red. Yan nga yung kadalasan na nakakain natin tuwing umaga or nakikita nga natin sa mga ihawan. Bali, kailangan nga natin ito at nakalimutan ko na nga ang pangalan. Kung gusto nyo nga ng ganito, nasa comment section yung link. At eto na nga yung parang purong karning longganisa natin na may halong tinapay. Bali, una pala natin gagawin na ilalagay muna nga natin dito yung mga karne nga natin. At kapag napuno na nga ito mga kaagoy, umpisahan na nga natin ang paggagawa nga ng longganisa. Bali, ito pala yung ginagamit sa longganisa nga mga kaagoy at hindi ko nga alam kung ano pangalan nito. Basta nakabili lang ako sa palengke. Ganyan nga lang kaliit at kanipis. Nagagamitin nga natin sa ating paggawa ng longganisa. Hindi ko alam kung bituka yan or balat nga ng baboy. Sa paggagamit nga nito, kailangan nga lang natin ito ipasok sa ating tubo. Ganyan kasi ang tamang proseso ng paggagawa nga ng longganisa. Dapat maipasok lahat nga ng balat sa tubo bago nga natin ilagay dito yung karne. At kapag nailagay na nga natin ito, saka naman na natin itutulak yung ating karne sa lalagyanan nga ng ating longganisa. O diba mga kaagoy, ganyan lang kadali gumawa nga ng longganisa. Na talagang magugustuhan ito ng mga pamilya mo kapag gumawa ka nga sa mismong bahay ninyo. Hindi mo kailangan punuin ito ng maigi dahil itatali mo pa nga ito. At kapag naitali mo na nga ito mga kaagoy, ganito ang magiging itsura nga ng longganisa mo. Bali, ang gagamitin natin na pangtali dyan ay sinulid na nga lang. Sa 3 kilo nga mga kaagoy, marami na nga tayong magagawa na longganisa. At dahil marami nga itong gagawin nga natin, araw-arawin ko nga ang pagkain ko ng longganisa. Mas maganda nga sa ginagamit nga natin dito mga kaagoy ay mahaba nga yung ating panglagay ng longganisa. Kasi kapag ganyan, madali nga lang yan itali. By the way, kailangan nga natin
natin magdahan-dahan sa pagpupush ng ating karne. Dahil minsan nga mga kaagoy, pwede nga itong mapunit. Mga 1-3 nga lang ang nagastos ko nga dito para makagawa nga ng masarap na longganisa. Ito yung longganisa na hindi mo talaga tinipid. Malalasahan mo talaga na kasing lasa talaga ito ng vegan longganisa kahit may nilagay nga tayong pandibara. Sobrang bilib ko na nga sa sarili ko dahil nakagawa na nga tayo ng maraming longganisa. Tuloy-tuloy nga lang ang paggawa nga natin ng ganito. Malay nga natin dito nga tayo yumaman. Walang imposible nga, di ba mga kaagoy? At kung umabot ka pala sa bidyong ito, anong oras mo pala napanood itong aking vlog? Anong masasabi nyo nga sa ginawa nga nating longganisa mga tol? Sa part na nga yan, hindi ko pa nga yan natatali. Ngayon, uumpisahan na nga natin ang pagtali nga dito sa ating longganisa. Nakadepende nga sa inyo mga kaagoy kung gaano kalit at kalaki nga ang paggawa nyo nga ng longganisa. Bali sa pagtatali ko pala, ganyan pala siya mga kaagoy. At ganyan nga rin kalaki. Para hindi nga maputol ang ating sinulid mga kaagoy, kailangan mo nga itong doblehin. Para matibay nga ito kapag itatali nga natin. Tignan nyo mga kaagoy, grabe yung paggagawa nga natin ng longganisa. Talagang kuhang-kuha talaga natin. Sabi ko nga kanina, magdahan-dahan lang. Baka kasi mapunit tong ating balat. Pero nakakaamis nga mga kaagoy dahil kaya nga nating makipagsabayan sa paggagawa nga ng longganisa. Yung mga ganito talaga mga kaagoy, ay masasabi mo talaga na perfect nga ang pagkakagawa nga mo ng longganisa. Bali yan pa lang napili kong kulay. Kung ayaw nyo naman ng strawberry red, pwede naman yung brown. Dahil natapos na nga natin itong ating longganisa at sobrang dami nga natin nagawa na talagang mabibilib ka mga kaagoy. Grabe yung longganisa na nagawa nga natin. Sobrang ganda at sarap. At bukod nga doon, sobrang bango pa nga ng longganisa nga natin. Kaya tara, umpisahan na nga natin. Ilagay ko muna yung kawali ko dito. Naglagay nga ako ng konting tubig sa kawali. Pinainit ko muna nga ito ng maigi. Saka natin ilalagay yung longganisa nga natin dito. Haluin nga lang natin itong longganisa nga natin. At kapag naubos na nga yung tubig ng ating longganisa, ilalagay na nga natin ito sa ating mantika. After mo nga maprito, ganito na nga magiging itsura ng ating longganisa, talagang nawasak. Ibig sabihin nga kapag nawasak mga kaagoy, tamang-tama nga yung pagkakagawa nga natin. Agoy, sobrang sarap ng pagkakagawa. Tara, kain dito sa bahay, agoy!